Bakit kaya, tanong lang po ito at for information, lagi niyang sinasabi ni Congressman Libiste na huwag niyo akong patayin. Tapos mayroon pa siya sinasabing huwag niyo akong patahimikin. Bakit ganon? Mayroon bang banta sa kanyang buhay? Kasi ganito po, sa tagal ko na pong nakatutok sa political issue sa ating bansa na dekada na. Pag ikaw ay kritiko, ibig sabihin, marami kang sinasabi, ikaw man ay pribadong mamamayan o government official. Normal lang na kung ikaw ay maraming sinasabi, tiyak na meron ding magre-react, merong matutuwa at merong tatamaan, magagalit sa iyo. So, kung may nagagalit sa iyo, may natutuwa sa iyo, sa taong nagsasalita, nagsimula kung may threat sa kanyang buhay or wala. Kasi lagi niya sinasabi, kaano isang araw nga, namiiyak pa eh. Sabi ni Congressman Libiste, huwag niyo ko papatayin. Ilalabas ko lahat ng alam ko. May mga dokumento at ebidensya ako. Ay bakit gano'n? Dapat pinasok mo yan, nag-i-expose ka ng katiwalian, pinasok mo yung larangan ng politika at ikaw ay inihalal na congressman, alam mo kung ano yung iyong obligasyon at alam mo yung iyong mga pwedeng maranasan kapag ikaw ay nagsalita, ano man ang iyong ginagawa. Kasi po, ang paghahayag ng kung anumang saloobin at gusto mong sabihin, lalo na sa isyu ng korupsyon, actually yan tinuturing kong obligasyon ng kahit sino. Kasi ako'y naniniwala, tayong lahat ay Pilipino, meron tayong obligasyon tumulong laban sa katiwalian. At ang isa sa ating mga magagawang tulong, isumbong, i-expose at kasuhan ang mga posibleng sangkot sa katiwalian. Ngayon, ang papel ni Congressman Libiste, ini-expose niya. Inihahayag niya base sa kanyang alam at dokumento umano na mayroong korupsyon. Eh bakit parang siya natatakot? At lagi niyang pinapalutang na huwag niyo akong papatayin. Sasabihin ko ang lahat kung dapat alamin. Pag kaya ko at hindi nila binigyan nila akong pagkakataon, pupunta ako diyan sa Blue Ribbon Committee hearing ni Ping Lacson dahil tumanggap daw siya ng invitation. Pupunta raw siya, kaya abangan natin. Kung darating yan bukas sa Lunes po yung hearing eh. So alam mo, kaya sa tagal ko na po sa broadcast industry bilang reporter, broadcaster, anchor, news anchor, alam mo, pag pinalulutang ng isang tao na may banta sa kanyang buhay, huwag niyo akong papatayin, parang may something na meron siyang gustong gawin pero natatakot siya. Or pwede rin may nagsasabi sa kanya, huwag mong gawin, delikado ang buhay mo. Pero ito po yung pinaka-worst scenario. Huwag naman sana. Kababayan ko pa naman si Libiste. Ulitin ko, huwag naman sana. Kung sakali, pero sana huwag kasi bawal yan, masama yan. May mangyari kay Libiste dahil lagi niya sinasabi, huwag niyo akong patayin, huwag niyo akong pigilan. At may nangyari sa kanya. Kahit na huwag naman siyang madisgrasya, yung may magtangka, halimbawa ay physical na siya ay harangan sa kalye, halimbawa bugbugin o kaya tutukan o kung ano man, basta hanggang ganun lang. Masama yun. Bawal yun. At ang pinakamasamang epekto nun, ang pagbibintangan Marcos administration. Ang pagbibintangan ay yung posibleng sinasabi niya na merong katiwalian sa graft and corruption. Yun ang masakit. Ay papaano kung hindi naman yun ang gumawa? Merong third party na gustong manggulo. Merong ibang grupo na alam nilang controversial si Libiste, takutin natin, iharas natin para magalit ang taong bayan sa gobyerno. Dahil definitely pag may nangyari kay Libiste, ang gobyerno, taga-gobyerno, ang pagbibintangan, kung krimen man o ano man yan. Yun ang masama. Yun ang delikado. Kaya Congressman Libiste, ingat lang po. Ingat kayo. Kababayan kita, para tayong Batanggenyo.
May kasabihan ng Batanggenyo, may paninindigan. Tama yan, panindigan mo. Pero ingat ka. At kung meron mang threat ka, sa tingin mo may nagbabanta sa buhay mo, ipablatter mo na para may record ang mga otoridad. At kung sino yan, pangalanan mo at i-record mo sa police blotter para may basihan. Kasi ang aking tingin, sa tingin ko, walang mga grupong inaakusahan mo na involved sa graft and corruption na gagalaw sa'yo o pipisikalin ka kung ano man. Walang gagawa ng ganun. Wala. Ang kinababahala sa aking pananaw at opinyon, pag merong grupo, third party o anumang partido yung nagsamantala, yan ang masama. At tiyak, pagka binagsamantala na ibang grupo, ang ibibintang ng mga kaalyado mo o ng anti-Marcos, kagagawan ng Marcos administration, kagagawan ng mga corrupt government official, ay di nagulo na, lalong magulo, lalong delikado. Dahil dyan, ang aking advice, kahit sino ka, pribado, politiko, milyonaryo, simpleng mamamayan, bago mo gawin ang mga bagay-bagay na sa tingin mo'y karapatan mo, obligasyon mo, may paninindigan ka, aralin mo ang lahat ng dadaanan mo mula umpisa hanggang gitna, hanggang sa dulo ng laban. At doon mo makikita at madidiscover kung ano ang magiging kalagayan mo. Hindi pwedeng pabara-bara, hindi pwedeng pabigla-bigla. Tapos bandang huli, magpapaawa. Bandang huli, ang piling ay argabyadong siya. Abay, hindi. Di ba? May kasabihan tayong nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So bago ka gumawa ng kahit anong bagay, aralin, pag-aralan, para tayo igabay ng Panginoon. Di ba? Hindi yung bahala na. Alam mong mali, alam mong delikado, alam mong sitwasyong ganito, tapos bahala na. Abay, sandali. Mahirap yun. Anong tingin ninyo? Advice, analysis, opinion, interpretation sa nangyayari. Sabi ko naman sa inyo hindi tayo nagkayabang. For information, for education ang aking mga topic. Sa aking mga channel. Ito yung MA Pinoy TV at yung Mike Abe Opinions Channel. Kaya samahan po ninyo. Libreng gagawin ko ang maraming mga advice, opinion at analysis sa mga bagay-bagay na nangyari sa ating bansa. After all, lahat tayo Pilipino. Magkakaiba man ang paniniwala, kasarian at relihiyon, Pilipino pa rin tayo. Hindi ba? Yan ang importante. Please like and share ng ating mga topic.